Mga kapanampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot o tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kung kayo ay may asawa o kasintahan at tatuklasan ninyo na siya ay nabuntis, ano ang gagawin ninyo? O ano ang magiging reaksyon ninyo? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-4 na linggo na sa panahon ng Adbyento. Ilang araw na lang ay Pasko na. Ang kabuong diwa ng Kapaskuhan ay pagmamahal o love. Ito ang focus ng pagdiriwang natin ngayon. Ito ang kahulugan ng ika-4 na kandila sa Adbyento, sa ating Advent treat. Ang ating ebanghelyo ay nagpapakita ng diwa ng pagmamahal. Ang pagmamahal ni San Jose kay Inang Maria, ang pagmamahal ng Diyos at sa sanggol sa sinapupunan na si Jesus. Si Jose ay isang kilalang matuwid na tao at mabuting tao. Noong mabuntis ang kanyang kanyang mapapangasawa na si Maria, at alam niyang hindi ito sa kanya dahil nga wala pang nangyayari sa kanila. Alam din niya na maaari niyang isuplong sa otoridad si Maria na sa batas nila noon ay posibleng maparusahan ng kamatayan. Kung tayo ang nasa sitwasyon ni Jose, yung iba sa atin ay baka ganun ang gagawin. Subalit, iba tong si Jose. Dahil sa kanyang kabutihan ng kalooban at pagmamahal kay Maria, wala siyang ginawang marahas at bagkus ay iniwanan na lang niya dapat ito o inisip na lang niya na iwanan na lang ito ng walang nakakaalam na iba. Subalit kinusap siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel upang sabihin na dapat ituloy ni Jose ang kasal nila ni Maria dahil siya ay tatayong ama ng isisilang na sanggol na si Jesus. Pagmamahal ni Jose kay Maria ang sanay tahimik niyang paglisan upang hindi makalatkad sa dungis si Maria. Pagmamahal sa Diyos kina Jose at Maria ang nagbunsod na ipadala ang kanyang anghel upang pigilan si Jose na gawin ang kanyang balak upang magkaroon ng ama sa lupa si Jesus, upang magkaroon din ng buong pamilya si Jesus. Pagmamahal sa Diyos at kay Maria ang patuloy
ang pagtuloy ng kasal at pagkuha ng responsibilidad bilang ama ng ating Panginoon sa lupa. Mahal tayo ng Diyos. Batid niya ang lahat ng mga problemang dumarating sa atin. Yung mga bigat ng kalooban na meron tayo, mga hinagpis at pasanin sa buhay. Ang Diyos ay parating nakasubaybay sa atin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang mga tulong o pinapadala ng Diyos ang kanyang mga tulong sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ibang mga tao, mga pagkakataon at pangyayari. Kailangan lang nating gayahin ang ginawa ni San Jose na nagtiwala sa plano ng Diyos sa kanilang mag-anak. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, tularan natin si San Jose na nagpakita ng tunay na pagmamahal sa pamagitan ng pagsunod at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Tulungan po ninyo kaming magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.